Ang kwento ni Mabuti. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang guro na may itinatagong kahinaan sa kabila ng kanyang kalakasan. Idulo o labis siyang hinahangaan ng kanyang mga estudyante nang dahil sa pagiging magaling niyang guro sa panitikan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi pa rin maitatago ang hubad na katotohanang itinatago niya sa kanyang sarili. Ang kwentong ito ay tumatalakay sa mga karanasan ng mga guro at mag-aaral sa loob ng paaralan. Sinalamin ng mga ito ang konkretong karanasan ng mga guro at mag-aaral sa totoong buhay. Tinatawag siyang mabuti ng kanyang mga estudyante sa kanyang likod dahil sa lahat ng kanyang mga salita ay naglalaman ng kabutihan. Bukod rooy, binudburan rin ng salitang mabuti ang kanyang mga sinasabi. Ipinapakita ng kwentong ito ang gurong tinaguriang mabuti. Dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mabuting guro sa kanyang mga mag-aaral, ang kwento ay naglalarawan sa kanyang buhay kung saan kahit may suliranin man siya ay patuloy pa rin niyang ginagampanan ang kanyang trabaho bilang isang guro. Si Mabuti ang naging dahilan upang maunawaan ng isang mag-aaral ang kahulugan ng isang tunay na buhay. Sa karakter ni Mabuti ay masasalamin ang pagiging matapang sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Hindi ipinapakita ni Mabuti ang kanyang kalungkutan dahil gusto niyang makita ng kanyang mga estudyante ang kabutihan at pagiging positibo sa buhay. Bilang refleksyon, ang mga guro na may pagmamahal at dedikasyon sa kanilang trabaho ay mas nagiging epektibo sa pagtuturo kapag nakikita ng mga mag-aaral na sila'y may malasakit at dedikasyon sa pagtuturo. Mas nagiging inspirado silang matutunan ang kanilang mga itinuturo. Isa sa mga mahalagang tungkulin ng mga guro ay ang magbigay ng suporta sa kanilang mga mag-aaral. Ito ay hindi lamang sa aspeto ng akademikong pag-aaral, kundi pati na rin sa kanilang personal na pag-unlad at pag-usbong bilang mga individual. Ipinapakita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng integridad at pagiging totoo sa sarili at sa ibang tao. Ang kwento ay nagsasalaysay na magbigay ng inspirasyon at aral, lalo na sa mga mag-aaral at guro upang maging matapang, may integridad at bukas sa mga tao sa kanilang paligid. Sinasabing, ang guro ang pinakadakilang propesyon at isa sa mga importante sa lipunan. Sila ang mga taong nag-aalay ng kanilang oras upang ibahagi ang kanilang kaalaman at paghubog ng individual. Tuklasin natin ang buhay ng isang guro na aking nakapanayam. Si Ginang Abigail Arenas Bamba ay 27 taong gulang. Siya ay 3 taon nang naninilbihan bilang isang guro sa pampublikong paaralan ng ika-6 na baitang sa Mabuco Elementary School, probinsya ng Bataan, munisipalidad ng Hermosa. Gumigising ako ng maaga para pagdating sa eskwela ay hindi ako mahuhuli. Mag-aayos ng classroom at ng mga bata kung sino yung lumiban sa klase. Kwento pa ni Teacher Abby. Bilang isang guro ay may gagampanan ako, una sa aking sarili, pangalawa sa aking mga estudyante. Ang mga hamon na aking hinaharap sa pagtuturo ay mga kagamitan, kagamitang nakatutulong sa pang-araw-araw. Nalalampasan ko ito sa pamamagitan ng paglikha ng epektibong pamamaraan. Kailangan din ng magkaroon ng pasensya at panatag na loob para harapin ang pagsubok na hindi inaasahan. Manalig lang tayo at ito ay ating malalampasan.
Ang pagiging isang ina ay napakalaking responsibilidad, lalo na kung ikaw ay isang ganap na guro. Dagdag pa niya, ang pagiging guro at isang ina ay responsibilidad at hamon, lalo na may isang anak ako at isang ina na nagtataguyod ng pamilya at pagtutok ng atensyon sa aking 4 na taong gulang na anak upang magkaroon din ito ng kaalaman. Wika din niya. Mahirap, pero dapat may time management. Pagkatapos sa paaralan, sa bahay naman, nagluluto, nag-aalaga at nagtuturo sa anak habang gumagawa ng mga gawain sa bahay. Ang esensya ng pagiging guro ay napakalaking bahagi sa pagpapalaganap ng kaalaman at paghubog ng mga sumusunod na henerasyon. Ang kanilang dedikasyon, kaalaman at pagmamalasakit ay nagpapabukas ng mga pintuan ng oportunidad para sa mga mag-aaral. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig.